Class. We are done discussing how to write a business letter, an email. Now, we will be discussing what a memorandum or memo is. So, actually, meron na pala akong binigay sa inyo na assignment and I've asked you to collect samples, di ba, of the documents which I will be discussing you today. So now, ano nga ba itong memo na ito? So, ano yung na-observe niyo, class, nung in terms of the content of the memo or memorandum? Ano ba yung content na nakita nyo? Ano ba yung parts ng isang memorandum? At saka, for you, ano nga ba yung isang memo? Okay? So, yun yung sasagutin natin for this uh, lecture. Okay, of course, ang memo is maybe may contain official announcements. Okay, so kung nakikita nyo yung mga memos na nakapaskil dyan sa college ninyo, sa mga strategic locations inside the university, so most of them are actually official announcements, hindi ba? Ayan, like for example ngayon, malapit na yung final term, andun na yung memo about or announcement kung kailan ba ang dropping, hindi ba? Dropping of subjects. So yan. Kaya kung tawag dito kung kailan ba yung tawag dito mga schedule ng final exams, kung mamove ba ito or hindi. And ano pa? Directive, yan, kadalasan, ito yung gamit sa memorandum, lalong-lalo na dito sa CLSU. So, madalas kami nakaka-receive niyan, mga faculty, kung saan binibigyan kami ng mga directives, like for example, to uh, attend certain activities, o kaya submit mga documents, lalong-lalo now that we are on the process of preparing ISO documents, directive to conduct asynchronous classes instead of face-to-face kasi nga nagpe-prepare sa ISO. And also a guideline. Yan. So ano ba yung dapat gawin? Halimbawa, attend ka ng meeting, di ba? Ayan. Ano ba yung mga dapat na i-prepare mo as one of the attendees of the meeting or the event? And also reminders, katulad na binagit ko sa inyo kanina na nalapit na yung schedule ng dropping. Okay? So, these documents are sent to colleagues or within an organization with the purpose of course, the things I have mentioned to give a directive, guideline, reminder, or just provide an official announcement. So, ano nga ba ang purpose ng memo? Diba? Ang memo kasi ay ginagamit yan to formally document a verbal exchange. O yan. So like for example, memo mo actually yung mga binibigay ng mga supervisors ng yung memo yung mga binibigay ng mga supervisor sa mga ah tawag dito subordinates niya na pasaway. Lalong-lalo na yung mga hindi kukumply sa mga deadline kasi kami as employees, we take memos seriously. Kasi pag namemohan ka na, actually, yun yung connotation sa memo. Pag namemohan ka na, medyo parang nakakommit ka na ng grave offense. Parang may matindi ka ng kasalanan. Okay? Kasi pag minamohan ka, ayan, you should actually reply to that certain memo. O pwede mo explain yung side mo, why you were late in the submission, yun nga, to document verbal exchange. Kasi ganito class, lalong-lalo na pag magtrabaho kayo. Pag ikaw ay sinulatan, dapat sagutin mo din siya ng sulat. Ganun kasi yun. Kaya ginagamit din siya as a verbal exchange na document. Okay? Memos, ang gamit niya is to inform, notify, or update colleagues about certain concerns. Sa katulad ng announcement ng meetings, di ba? Announcement ng activities, etc. Kaya pwede rin namang request to submit certain documents, remind of the deadlines, recommend, o yung mga recommend na mga steps to fast track the submission of certain documents. O kaya pwede din siyang maging introduction to specific document. I-attach mo yan. Pwede kang magbigay ng memo attach na may attachment na example o kaya template na gagamitin nyo sa paggawa ng inyong mga reports. Okay? So, paano nga ba sumulat ng memo? Actually, napakadali lang ng memo.
Basta, lagi yung tatandaan, pag office document ang isusulat nyo, it should always be formal and short, direct to the point. Okay? Pero syempre, may template tayo na ginagamit dyan. So, ano ba yung napansin nyo ng parts, di ba? Dito, kung nakakolekta kayo ng memo na released by CLSU, ano ba yung unang nakalagay dito, di ba? The memorandum number. At ano yung napansin nyo sa memorandum number? Na-discuss ko na dati. It is actually the date when the memo was released. Di ba? Like for example, if the memo was released today, what's the date today? March 17, 2026. So, yung memo, the memorandum number is actually 03/17/2026-1. Pagka may -1 na ganon, ibig sabihin that is the first memo issued today, that specific day. O, ganun yung ginagawa namin dito sa CLSU. I don't know, kasi nga, as I have explained dun sa organizational communication, may kanya-kanyang pamamaraan kung paano nila ini-implement yung communication sa kanila, specifically din sa ganyan mga documents. But dito sa CLSU, sa context ng CLSU, that is how we prepare memo. Para malaman mo kung ano ba yung, halimbawa kasi may memo na same subject, but napansin mo na parang may memo na lumabas na gano'n. So, mapapansin mo na mas updated yung memo na yun, titignan mo yung dash niya, yung 2. Okay? Katulad ng sinabi ko kanina, yung memo ngayon, 2026, 03/17/2026-1. Yung -1 na yung the first memo issued. O dash, ibig sabihin yun yung pangalawa. Saka makikita nyo naman sa baba, this memo supersedes the earlier or the previous memo released earlier. Okay? Sa ano pa ba? Ganun pa rin. Okay? Wag kailangang formal, polite tone, wag masyadong mahaba. Dapat straight to the point. Kung ano lang yung dapat malaman ng recipient, yun lang. Okay? At syempre, bawal yung parang nagjo-joke ka. Kasi nga, it is a formal document. It should be polite and formal, straight to the point. At kung merong dapat makareceive ba ng memo, dapat ay naka-indicate dun sa carbon copy or yung CC sa baba. Like for example, ako, as the division head last year, ayan, pinaka-copy, furnish ko yung director namin para alam niya na ako ay nagpapa-meeting. Ganun yun. Okay? So ano pa, paano ba magsulat ng memo? Ayan, ito isang example ko. Hindi ko in-adopt yung memorandum number na ginagamit ng Office of the President kasi as division head, the in charge way back then, ay madalang naman ako mag-release ng memo. Yung sa ganong klase ng memo na gamit yung date format, ginagamit yun ng Office of the President kasi nga, halos lahat ng memo ay nanggagaling sa kanya, kaya merong number series. Okay, so ako, andyan yung date, andyan yung for, para kanino ba galing, subject patungkol saan ba, yung memo, monthly meeting for 2025 February. So, napaka-short lang niya, kung ano lang talaga, ini-invite ko lang sila for a meeting. O, then, yun na yun, andyan yung date, venue, ano yung pag-uusapan, finalize our programs and activities. So, nag-thank you na lang ako, and yun, that's how I close the memo. Okay? Ayun pa yung mga example. One-liner lang siya madalas. Short. One idea, one line. Okay? Okay na tayo doon. So, sa tingin ko, naintindihan niyo naman na. Kasi gagawa din kayo yan eh. Magbibigay ako ng instructions sa isang group activity ninyo. Okay? Ngayon, pag-usapan naman natin, ano ba ang minutes of meeting? So, yan, ito yung isa sa mga napaka-importanting document ng mga bawat opisina kasi dyan nakarecord yung mga napagmitingan ng opisina. Ayan, lalo na nung mga, ayun, basta record ng mga pinag-usapan, pangyayari, discussion during that specific time of meeting. Okay? O, sabi dyan, minutes are records that document the discussion and proceedings in a meeting as I have mentioned. Ay, naka-indicate dyan yung concerns raised, suggestions given, agreement, sino nagsabi, sino nag-suggest, sino nag-disapprove, sino nag-approve, sino nag-move ng motion to approve the agenda, o ganon. Pinakikita niyo yung flow ng discussion pero in a very short manner ha. Actually, patraining ako sa isang kooperatiba. Tapos diniscuss ko kung paano magsulat ng minutes. Kaya nga minutes of meeting kasi maikli lang. Minutes.
Ibig sabihin small, maikli, short. Aba, ang gusto daw ng mga chairperson nila, parang proceedings ng training. In toto, parang tinranscribe lahat ng mga pinag-usapan. Hindi gano'n. So talagang kina-capture mo lang yung pinaka-highlights ng discussion ng meeting. Ganun lang siya. Okay, so nasa sa inyo yun actually, skill ng isang secretary, how to shorten yung mga ganong diskusyon sa isang meeting na isusulat mo dyan sa minutes, okay? So yun, ang minutes importante siya kasi nga nagsisilbi siyang reference for future meetings, discussions, and policies. Kasi halimbawa, ayan, dito sa si LSU sa isang kooperatiba namin, member din kasi ako ng co-op, hindi pala, sa akong chairperson, isang head ng isang committee doon. Ayan. So, meron kasing mga concerns from time to time, mga problems na na-encounter na nauulit lang. So, ang gamit ng minutes is to save time discussing those. Kasi lalong-lalo na kung same concern ay naulit lang. Like for example, may isang case na nangyari last year na nangyari ulit ngayon. So hindi na nila pagdidiskusyonan yon. Titignan na lang nila doon sa minutes nila kung ano ba yung ginawa nilang solusyon to address the problem na nangyari last year na naulit this year. So ganun na siya. It actually saves time. Kaya nga sabi niyan, it is a reference for future meetings. Ano ba kasi yung naging desisyon nun? Ayan, pwede mong balikan. Kaya dapat sa minutes, hindi dapat yung pag-aaway ang kinakapture, kung hindi yung mga importanteng desisyon. Ayan, kung sino yung nagsabi, importante yon. Ganun siya, yun yung kinakapture. Kaya nga yung iba, para hindi nila mamiss yung ibang detalye, nire-record na lang nila. Kasi merong ibang mga may mga involved sa meeting na minsan na medyo sensitive sa ganun. Hindi ako nagsabi niyan. Yan. Paano ko siya nga nagsabi? Meron kang record, you have proof. Okay? So, yun. Paano ba isulat yung minutes? So, madali lang naman. Basta i-capture mo lang lahat ng importanteng information, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Ano yung napag-discussionan, sino yung assign sa ganito, o kailan dapat i-deliver. Basta doon lahat ng importanteng detalye. Yung mga, inote mo din yung mga points of disagreement. Okay? So, yun. Yun nga, katulad na sinabi ko sa inyo, importante ang recorder. Okay? And, of course, kailangan someone should sign the memo attest that that proceeding, that certain meeting really happened. So, it should be prepared by a secretary and the head of the party or the organization or the group. Okay? So, ito yung mga example ng minutes na nakolekta ko all over the internet. I also have my own example na ginagamit namin sa office. So, nakikita nyo dyan, andyan yung title ng event, ano organization nyo, nagpa-meeting, saan ginanap, kailan, kung sino yung mga present, ano yung position nila. At ito yung mga key points ay yung mga napag-discussan at yung kung ano yung agreement na na-reach. Mas maganda yan kasi maganda tong template nila para at least makikita agad kung ano yung mga agreement kung na nagawa during that time kung babalikin yung minutes na yan. Ito naman yung ginagamit namin. So nakikita nyo, anong tawag nyo dyan sa mga number na ito? Ayan. These are actually called line numbers. Itong line numbers na to importante kasi ang mga minutes, nire-review ulit yan sa succeeding meeting, yung kasunod na meeting na kinundak na related dito. Yan. Kasi halimbawa, mayroong example. So, halimbawa, I have a correction sa line number 67, Dr. Batad. Hindi si Dr. Batad na nagsabi noon. It's Dr. Coloma. Ayan. Madali siyang makikita. Ganon ng lahat na may copy. So, ganun siya. So, ano pa? Andiyan na din yung details ng meeting, anong activity, anong meeting yon, kailan, saan, ano oras ginanap, sino ang present. Then, we have the parts of minutes, the call to order, approval of the proposed agenda, new business. Ayan. Kung makikita ninyo kung ano yung nandito sa proposed agenda, siya yung nakalagay sa new business. Dito sa new business, iniisa-isa yan. Dito dinidiscuss yan. Diyan na nilalagay yung highlights. Okay? So, yung other matters, kaya meron siyang other matters kasi dito nilalagay yung mga pinag-usapan na wala originally dito sa proposed agenda. Okay? So, adjournment, ilalagay nyo dyan.
kung anong oras siya natapos. So, importante yan kasi actually, pwede nyo itong gamiting reference kung gaano ba ilang oras ba tumatagal yung meeting ninyo. So, ako, start ako 8:30, then 10:26 ako na yari magpa-meeting. So, approximately 2 hours, almost 2 hours. So, magandang practice na may ganyan. Talaga meron dyan. Kasi, makikita mo dyan yung average time ng pagpapag-meeting mo kasi dapat hindi siya ganun kahaba. Okay? So, kumbaga para mag-self-reflect ka pa rin. Parang ang haba-haba pa rin ng meeting natin, ito lang agenda. So, next time siguro ay mas, tawag dito, mas i-manage mabuti yung meeting. Ayan, para hindi masyadong humaba. Okay? So, ayan, lalagay nyo kung sino yung nag-prepare, kung sino yung nag-take ng notes, usually siya ang secretary by that time. Hindi pala. Ang secretary naman ito, ang pinagawa niya ng minutes ito. So, nireview naman ng secretary and inattest ko as being the head of the revision. So, ganun. Okay? So, yun. Hanggang dun lang. And I hope na intindihan ninyo kung paano gumawa ng minutes at kung paano siya isulat in other documents which I have discussed kasi gagawin nyo yan in another activity. Okay? Na-attach dun sa isang activity rin na ipapagawa ko. Okay, so if you have concerns, clarifications about this topic, you may contact your class president, gather all their concerns, then forward it to me and I will respond. Okay?